Grabe itong nangyayari sa ating bayan, sa ating mga kababayan, at sa ating bansa. Alam niyo kung bakit? Abay, hirap na hirap po talagang panagutin ang maiimpluwensyang tao, mayayamang tao sa isyu ng graft in corruption. Halimbawa lang po, etong si Saldico na marami ng kaso, may warrant of arrest, under investigation pa sa ibang mga isyu tungkol pa rin sa flood control scam. Akalain nyo ngayon hindi pa ho sigurado kung kailan maibabalik ng ating bansa. Nahuli na yan ng immigration do sa Czech Republic. Pero ngayon may balitang wala na daw doon. Nasa na ito ngayon? Kaya ko sinasabing hirap ang ating gobyerno kapag ka malalaking tao, mayaman at maimpluwensya. Kasi dahil may pera yung Saldico, nagagamit niya ang kanyang pera sa kanyang mga lahat ng opsyon kung paano siya hindi makakabalik ng bansa at paano niya pinahihirapan ang ating gobyerno at mga otoridad para siya panagutin at iharap sa korte dahil nga ho sa standing warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan. Plunder, graft in corruption, malversation of public fund at iba pa dahil siya ay dating congressman, dating chairman ng Committee on Appropriation gumagawa ng yearly budget. Okay? Kaya sabi ko talagang grabe yung nangyayari sa atin dahil hindi ho talaga ganong kadali na maipakulong ang mga maimpluwensyang tao. Pero dapat hindi po ganun ang nakikita ng mamamayan. Dapat ang makita ng mamamayan ay yung batas ng bansa ay umiiral at sa lahat ng legal na pamamaraan, mabilis na mapanagot ang mga taong may pananagutan sa batas, lalo na sa graft in corruption. Kasi taong bayan ang pinagnakawan, taong bayan ang nawala ng pera. Hindi ba napakalinaw, no? Isipin mo mula nung pumutok itong skandalong ito, mag-iisang taon na itong laban sa korupsyon ito matapos i-expose ni Pangulong Marcos, iilan pa rin po ang nakukulong. At pati yung mga kinasuhan na may warrant of arrest, hindi pa rin ho nakuhuli. Hindi ko alam kung sino may problema rito. Yung ating bang batas o yung nagpapatupad ng batas. Pero sa totoo lang, sa akin personal na opinion, nababagalan ako dito sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Sila ho kasi yung inatasan ng Office of the President na mag-asikaso rito. Yung DOJ, abogado ng mamamayang Pilipino, kaya nga Department of Justice. Yung Department of Foreign Affairs, tagapagpatupad ng foreign policy at pakikipagtulay ng pakikipagrelasyon ng Pilipinas sa buong mundo, saan mang bansa, hindi lang sa Europe. Sumukhang babagal sila or kulang sa coordination o hindi nila makumbinsi ang mga bansa na posibleng pinagtataguan ng mga wanted sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang po yan Parang hirap na hirap tayong mang-aresto ng mga tao. At napakadali naman nating takasan. Parang naging normal na sa mga malaking tao at politiko na yung medical check-up ang laging dahilan. Si Saldico yan ang dahilan Napunta ng Amerika noong panahong yon para daw medical check-up. Pagkatapos umikot kung saan-saan, hindi na bumalik hanggang ngayon. Di ba? Kaya para sa akin, parang yung medical check-up na may mga ma-influensyang tao ay nagiging dahilan na lang para sila'y makalabas. Kaya dapat talaga higpitan na. Gumaya na tayo sa ibang mayamang bansa na kapag ka-suspect pa lang sa ganyang klaseng controversial, kaagad-agad hinuhold yung tao. May kaso pa o wala, hinuhuli na. Under investigation, habang iniimbestigahan, nakakulong na para hindi na makatakas. Hindi masama yun. Lalo na, peoples of the Philippines ang complainant, pera ng bayan ang nawala. Dapat yang ipatupad. Kasi alam mo naman, kaya marami reklamo, human rights violation, walang due process. May due process pa din naman yun Arrestuhin mo, temporary mong ikulong. Habang iniimbestiga, nakakulong. Pag napatunayan, tuloy-tuloy na. Dapat ganun. Kasi napakadali nilang tumakas Backdoor, umaalis, private jet, nakakatakas, at kung ano-ano pa. Marami na hong nangyari sa atin. Naalala niyo yung Alice Goo na involved doon sa Pogo. Ngayon guilty na, nahatulan na yan. Bilang ko ng hawang buhay kung di ako nagkakamali.
Di ba tinakasan din tayo? Mabutit nahuli dun saan ba siya nahuli? Sa Indonesia, sa Malaysia. Marami ng ganyan. Yun ang dapat baguhin. Kasi kung hindi po mababago itong ganitong sistema, magiging paulit-ulit na kayang-kaya tayong paglaruan, abusuhin, takasan, at ibaliwala ang ating mga batas nitong mga taong umaabuso sa kapangyarihan at pera ng mamamayang Pilipino. Kailangan ipakita ng ating gobyerno ang sapat nilang kapangyarihan. Nasa kanila naman lahat ang power eh. Hindi ko lang alam kung bakit sobrang bagal. Hindi naman nagkulang si Presidente, inutusan na niya at ang lahat ng statement niya sa mga speeches at saka interview, sinabi niya may direktiba siya. Gusto niyang maibalik si Saldico sa laling madaling panahon, so dapat double time ang Secretary ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Paisi-isi ko, kaya minsan nakikinig ako ng kailang press conference, lalo na yung DOJ, Acting Secretary. Wala kang makikitang at marinig na tapang eh. Parang nagkukwento lang eh. Parang laging nakatingin doon sa proseso sa abroad. Pero yung proseso ng Pilipinas at ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas, Pilipino si Saldico, may pananagutan sa Pilipino, may pananagutan sa Philippine law. Dapat i-turn over dito. Dapat ilaban nila yung gano'n. Hindi eh. Parang sumusunod sila kung ano man kung kailan ang gusto ng ibang bansa na mahuli at mapauwi. Yun ang nasusunod. Subukan ninyong ibang bansa, ibang lahi, may mga nahuli dito. Napakabilis i-deport ng Pilipinas. Wala na masyadong proseso, deport lahat. Bakit sa ibang bansa, mga Pilipino nagtatago, hindi ma-deport kaagad? Anong meron? Yung koneksyon, ang ginagamit? O yung kahinaan ng otoridad ng Pilipinas para maipatupad ang mabilis na deportation ng ibang mga bansang nakakahulit o nagkukup-kup ng mga Pilipinong wanted dito sa Pilipinas. Yan ho'y nakakalungkot kasi ang ating kalaban, katulad ng dati nabanggit ko na, ang kalaban natin oras. Palapit na ng palapit ang 2028. Matatapos na ang Marcos administration. Siya ang nagpaputok nitong korupsyon ito at malaking tulong ito dahil nabigyan ng proteksyon ng pera ng bayan. Under investigation pa yung iba. Kaya dapat magkaroon ito ng talagang matinding accomplishment or pananagutan ng lahat. Kahit sino, pro o anti-government na sangkot sa korupsyon, dapat ipakulong, dapat bawiin ang kanilang kayamanan at ibalik sa National Treasury ng bansang Pilipinas. Yun ho kailangan natin eh. Huwag yung paulit-ulit na lang ang press release, interview, warning at kung ano-ano. Wala yan. Basura na po yung mga warning. Pinaglalaro at niloloko na tayo ng mga taong yan.